sa kanyang panahon. Sa mabilis na takbo ng panahon ngayon, karamihan sa mga kabataan ay nahaharap sa mga desisyong magkakaroon ng matagalang epekto sa kanilang buhay. Ngunit papaano kung wala ang presensya ng mga magulang na dapat na laroroon upang tulungan ang kanilang mga anak sa paggawa ng wastong pagpapasya? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Andrea sa ating dunang sa kanyang panahon. Ano? Noah? May matandang lalaki na naghahanap sa'yo at pabalik-balik sa headquarters niyo? Yun ang sabi sa akin ng kasamaan kong investigador. Nang tanungin na raw niya ang pangalan, nagmamadali namang umalis. Ano daw itsura? Payat daw Naka-short pants lang, saka nakasandong pula. Masyado raw natatakpan ang mukha ng suot na sombrero, kaya hindi rin nila masyadong namukhaan. Kinakabahan naman ako dyan sa kwento mo. Ay, mag-iingat ka. Hindi natin alam kung anong pakay sa'yo ng taong yun. Baka ako isa sa mga nadaanan kong street dweller na binigyan ko ng pagkain. Manghihingi ulit ng pagkain. O yan, isa pa yung pagtulong-tulong mo doon sa mga tao na hindi mo naman kilala. Alam mo, sa ngayon mahirap din ang tumulong. Minsan hindi mo mabigyan, magtatanim na ng sama ng loob. Pagbabalakan ka pa ng masama. Ano ka mo, Cesar? Nanganak yung bago mo kinakasama, yung Lily yung pangalan. Yung 20 anyos lang. Anak na tete, hindi ka na matitigil ng pag-aanak sa kung sino-sinong babae. Abay, 60 anyos ka na. 10 taon pa mula ngayon, ugod-ugod ka na. Kaya paano mo bubuhayin yung sanggol, Sinasabi mo kapapanganak lang. Ate naman Pera ipinunta ko rito, hindi sermon. Wala nga akong pambili ng mga gamot na kailangan ni Lily. Kahit public hospital yun, may mga babayaran din kami. Isa pa, kailangan ko na rin makabili ng gatas para doon sa bata dahil wala pang lumalabas na gatas doon sa nanay niya. Kailangan ko makabalik agad sa ospital. Ngayon ako, inaapura mo sa pera. Masyado kayo responsable. Doon lang sa anak mo si Alexa, yung anak mo si Daria pangalan. Sumasakit din yung ulo ko. Konsuming-konsume ko. Paano naman nadamay sa usapan natin si Alexa? Ito yung masasalubong ko, susuray-suray. Laging laseng. Madala siya pasimuno ng mga away sa kanto. Kamaraing tao, laman ng kalsada hanggang madaling araw. Saan ba kasi ang nanay ng batang niyo, Cesar? Kapapanganak lang din sa bagong kinakasama. Sabay silang nanganak ni Lily ngayon. Ang totoo nga, magkatabi pa sila ng kama sa ospital. Ay, Jesus Maria Joseph, Cesar! Pareho na yata kayo pinanawan ng isip ng mga babae na karelasyon mo. Anak dito, anak doon ang ginagawa niyo. Anong utak ba meron kayo? Bakit pa ba kayo nabubuhay sa mundo? Eman! Hoy! Alexa, kumusta? Mukhang nagmamadali ka. Saan ka ba pupunta? Doon, kina Banjo. Magiinuman kami. Tara, sama ka. Wala ka na talagang tigil sa kaiinom, Ang taba-taba mo na tuloy. Bundat ka na, Ang laki na ng tiyan mo. Tangi, buntis ako. Ano ka ba? Buntis ka? Oo. Sino naman ang tatay niyang dinadala mo? Sino pa? Di ikaw. Ano? Ako? Oo. Paano magiging ako? Wala naman tayong relasyon. At isa pa, takot na takot nga akong dumikit sa'yo dahil napakapilya mo. Malikot ka sa aparato. Alam na alam kong salbahe ka. Basta, ipagkakalat ko na ikaw ang tatay nito. Sira ulo ka talaga. Patay ko, idadamay mo sa kagagahan mo. Kahit kailan, hindi ka matinong mag-isip. Ang galing mong manira ng araw. Diyan ka na nga. Hoy! Hoy! Eman, sandali, ano ba? May sasabihin pa ako! Ikwento mo sa pagong! Si Itay? Ang
matandang lalaki naghahanap sa'yo at pabalik-balik sa headquarters? Oh, Andrea. Inabutan ko siyang nakaupo sa labas ng headquarters. Kung hindi nga niya ako sinalubong, hindi ko talaga makakilala eh. Ang payat nga kasi. At puro puti ng buhok. Pagkaraan ng 18 taon, buhay pa pala siya. Hindi pa pala siya patay tulad ng lagi kong inaasam. May dala siyang mga reseta. Nagkaroon daw kasi ng impeksyon sa puso yung bagong silang na sanggol ng kinakasama niya. Nasa 1,000 piso lang naman ang kabuuan ng reseta eh. Kaya binigyan ko na ng 2,000 para ka ako may pambili na rin sila ng pagkain habang hindi pa nakakalabas ng ospital. O ngayon, alam na kung saan ka pupuntahan. Alam niya tayong puntahan kung saan. Wala eh. Hindi ko rin maipaliwanag. Nang makita ko kanina ang miserabing itsura niya, parang napalitan ng awa lahat ng sama ng loob ko sa kanya sa nagdaang mahabang panahon. Naku, ako kahit makita ko siya bumagsak sa harapan ko at mawala ng malay, hindi pa rin mawawala yung galit ko sa kanya. Kamatayan lang niya ang gusto kong maging kabayaran sa mga paghihirap at sakit ng loob na pinadama niya sa atin nung talikuran niya tayo ni Nainay. Tsaka hindi ako madaling makalimot ko. Lalong hindi ako madaling magpatawad. Samantha, tulungan niyo ako. Alexa, Nanginana ako, hindi ko na kaya. mariosip na bata ka. Ano ba nangyari sa'yo? Bakit dugoan ka? Ay, Diyos ko. Lakas ang dagis ang dugo mo, Alexa. Kailangan maisugod ka agad sa ospital. Mga kapitbahay! Tulungan niyo kami! Dinudugo ang pamangking ko! Ay, Raymond, anong ginawa mo sa anak ko? Ha? Bakit dinugo si Alexa? Alam mo bang nasa ospital sa ngayon at nag-aagaw buhay? Maniwala po kayo, Mang Cesar. Wala po akong kinalaman sa nangyari kay Alexa. Ikaw ang itinuturo niyang ama ng kanyang dinadala. Hindi po totoo yun. Gawa-gawa na po ni Alexa ang lahat. Dahil hindi po niya alam kung sino ang dapat managot sa pinagbubuntis niya. Dahil lasing na lasing po siya ng araw na yon. Alam po yan ng mga kabarkada niya. Kahit tanungin niyo pa po sila. Siguruhin mo nagsasabi ka ng totoo, hayop ka. Dahil kapag hindi, dudurugin kita sa mga kamao ko. Masyadong maraming dugo raw ang nawala sa anak ni Itay. Naghahabol ng araw sila sa oras, kaya hindi na sila makapaghihintay ng mga blood donor. Kailangan makabili na sila sa blood bank para masalina ng 10 bag ng dugo ang bata. 30 million sinabi niyang kakailanganin nila eh. Kasama na raw ang para sa bone marrow biopsy dahil daw sa abnormal na bilang ng mga pulat-puting dugo. Pati na rin sa platelets na nakita sa blood sample nito. Hanga din ako sa kakapalan ng mukha ni Itay. Ganun lang kadali sa kanya na ipapasan sa atin yung mga problema niya doon sa mga inanak niyang mga babae. Ang kapal ng mukha niya na pagkaraan ng 18 taon na hindi niya pagpapakita, tapos ngayon tayong inuobligan niya sa pera. Andrea, sabihin na natin for humanitarian reason na lang kung bakit kailangan natin siyang tulungan. Sabi ko nga sa'yo, kapag nakita mong Itay, maawa ka sa kanya. Nakalulunos ang itsura. Parang hindi na niya alam kung saan pupunta at kung anong gagawin sa sitwasyon niya. Bakit? Naawa ba siya sa akin nung humihingi ko ng perang pambili ng tinapay sa kanya nung nagugutom ako? Andrea, Nagbibilang siya ng mga pera papel noon galing sa pamamasada ng van. Nung makita niya ako, nagmamadali siyang umalis. Hinabol ko siya. Lalo niyang binilisan yung paglalakad. Hindi ko na siya naabutan noon. 7 taon lang ako noon. Pero malinaw na malinaw sa isip ko kung paano niya ako tinikis at pinagwalang bahala. Gutom na gutom ako noon. Gutom na gutom ako. O, Cesar, magkape ka muna ng mahimas-masang karya sa mga problema mo. Bay, isipin mo, 2 anak mo nasa maselang kalagayan sa ospital. Pati ako natataranda na sa kalagayan mo, ah.
Na-diagnose pa may leukemia si Alexa. Kaya tiyak matatagal na siya sa ospital, ate. Dapat nga, ha? Tablang ka rin sa ginawang paglalaglag ng anak mo sa pinagbubuntis niya. Baka yun ang paraan niya ng pagre-rebelde sa ginagawa mo namang pambubuntis sa iba't ibang babae. Aba, Cesar, hindi ko mo nakabubuntis ka pa sa edad mong 60, macho ka pa rin sa pakiramdam mo. May malaking epekto rin sa mga magiging anak mo ang edad ng isang lalaki, lalo na at nasa katandaan ng kagaya mo. Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Calling Dr. Rosario, please proceed. Ate Andrea? Ikaw nga si Ate Andrea. Ikaw yung nasa picture na pinakikita sa akin ni Itay. Kumusta ang pakiramdam mo, Alexa? Mas mabuti na kesa nitong mga nakaraang araw, ate. May dala nga pala akong mga prutas sa'yo para mas makabawi ng lakas yung katawan mo. Hindi ka galit sa akin. Kami ng nanay kong dahilan ng pag-iwan sa inyo ni Itay. Pero pagkatapos, maghiwalay din lang sila. Kasi pag-asawa na naman ng iba. Mas magagalit ako sa'yo kapag hindi mo inayos ang buhay mo at nagpatuloy ka pa rin sa maling landas na tinahak mo. Bata ka pa. Bumalik ka sa pag-aaral. Huwag mong sayangin ang panahon hanggat maaari para maabot ang iyong mga pangarap. Pero, paano ate? Gustuin ko man. Ang nanay ko walang ipinag-iba kay Itay. Parehong walang direksyon ng kanilang mga buhay. Isang bagay lang ha. Huwag mo nang ulitin yung nakalakihan mong mga pagkakamali. At huwag kang mag-alala. Sa muli mong pagbalik sa pag-aaral, tutulungan ka namin ni Kuya Noah. Sa amin ka na rin titira para mas mabigyan mo ng atensyon ng iyong pag-aaral. Talaga, ate? Oo. Tama ko. Hindi ko kayo bibiguin. Mag-aaral ako mabuti. Bilang ganti sa pagkakataong ito na ibinigay ninyo sa akin ni Kuya Noah. Nang ilibing ang nanay niyo, naroon ako sa isang sulok ng sementeryo. Sinadya kong wag lang magpakita sa inyo magkapatid dahil ayokong makalikha ng gulo sa pagluluksa ninyo sakaling makita ninyo ko. Siguro, dapat na nating palayain ang ating mga sarili mula sa mga pangit na saloobin at damdamin ng nakaraan, Itay. Tama po si Kuya Noah, Tay. Huwag na nating hayaang sakupin pa ng nakalipas ang kasalukuyan. Kung natangay man tayo noon ng ating mga kahinaan, ngayon ang tamang panahon upang punan ang ating mga pagkukulang sa pamamagitan ng pagtanggap sa ating mga sarili. Sa kanyang panahon, may mga masasakit na pangyayaring kailangang pagdaanan ng tao bago marating ang hinahanap na kaligayahan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Dolores sa ating dulang sa kanyang panahon. Parang awa mo na, Reynante. Huwag ka umalis. Kailangan ka namin i-file. Tumigil ka na nga! Matagal na akong sukang-suka sa'yo! Hindi na kita mahal! Tanggapin mo na lang yun! Saan ba ako nagkulang? Naging mabuting kasama naman ako sa iyo sa mahabang panahon na pagsasama natin. Lahat ng
pananakit mo sa akin, mga pambababae mo, tiniis ko lahat yun. Kaya nga ngayon, tinatapos ko ng pagtitiis mo. Iiwan ko na kayo ng anak natin. Paala ka na sa kanya. Magsasama na kami ni Amparo. Huwag mo naman gawin ito, pakiusap. Paano na kami mag-ina? Eh di maghanap buhay ka! Para may lamunin kayo! Umalis ka nga sa pintuan! Yan ang bagay sa'yo! Ang itulak! Masyado kang madaldal! Di mo ako mapipigil! Di mo ako mapipigilan sa gusto kong gawin! Kaya huwag mo na akong hatian! Iniwan na pala kayo ng magaling kong anak. Opo, Nanay Menang. Hindi po niya ako pinakinggan. Ang mga pagsusumamo ko. Napakawalang niya talaga ng lalaking yun. Ewan ko ba kung kanino nagmana sa pagiging babaero. Hindi naman gano'n yung tatay niya nung nabubuhay pa. Napakasakit po, Inay. Mahal na mahal ko siya. Pagkatapos, pinagpalit lang ako sa babae na ako lamang niya sa sugalang pinupunsahan niya. Ay, naaawa nga ako't nahihiya sa iyo, Dolores. Dahil sa ginawa ni Reynante. Gustuhin ko man kayong kukupin ang aking ako Alam mo naman na hindi ko pwedeng gawin dahil nakatira lang ako sa bunsong kapatid ni Reynante. Naunawaan ko naman po kayo, Nanay Menang Paano na kayo ng apo ko ngayon? May pandemya pa naman. Mas mahirap ang buhay. Nagtitinda po ako ng kwek-kwek at sa malamig para po mabuhay kami. Sinong tumitingin kay Myla pag nagtitinda ka? Sumasama po siya sa akin, Nanay Menang. Nay, kinikilaw po ako. Pareho lang tayo, anak Bakit naman kasi inabutan pa tayo ng ulan sa pagtitinda? Wala pong ulan. Tapos ang lakas pa. Dapat hindi ka na sumama sa akin sa pagtitinda Ayan tuloy, giniginaw ka rin. Hindi bale ako, kaya ko. Sandali, kukuha ko ng mamandit nating damit, ha? Dito ka lang, anak. Gagawa rin ako ng kape para mainitan ng tiyan natin, ha? Opo, Nay. Oo. Ayla, anak. Nagluto ako ng lugaw para makain natin bago tayo uminom ng gamot. Ayaw ko pong kumain, Inay. Hindi ko po palasahan ng lugaw. Ganon din ako, anak Pero kailangan natin piliting kumain. Dahil masamang uminom ng gamot na wala naman ng sikmura. Ang sakit po ng katawan ko, Diyos ko. Nay. Ilang araw na kami ganito ng aking anak. Sana naman po gumaling na kami. Nay, ang sakit po ng ulo ko. Nagagaling din tayo. Basta kailangan makainom tayo ng gamot. Dolores! Dolores! Si Kapitan Manuel ito, nariyan ba kayo? Kapitan, pasok ko kayo. Oo. Hindi ho nakalaki yung pinto. Sige. Dolores. May dala kaming groceries. Pinamimigay namin ito sa mga kabarangay natin na naapektuhan ng pandemya. Salamat po. Teka. May sakit ka ba? Ang totoo po. Pamindalawa ng anak ko yung may sakit. Ilang araw na po kami inuubo. Naku. Ganun ba? Inisipon pa ho. At saka nilalagnat. Ano? Abay, Masakit din ho yung katawan namin.
Wala rin ho kaming ganang kumain. Uy, mabuti pa ipasuri ko kayo. Baka kung ano na yung sakit ninyo ah. Kapitan, kumusta na po ang manugang kot, apo? Aling Menang, ayon sa pagsusuri sa kanila, positive sila sa swab test. Ano po? Oo, may COVID ang mag-ina. Kaya hindi na sila pinauwi pa ng mga sumuri sa kanila. Diyos ko! Ay, kawawa naman sila. Nasaan ba si Reynante? Kailangan malaman niya ang nangyari sa kanyang mag-ina. Delio, Kayo pala, Aling Mena. nasan si Reynante? Nasaan na siya? Sabihin mo. Wala ho siya rito. Hindi po sila dito nakatira. Sabihin mo sa akin kung saan siya makikita. Ay, naku, ang walang yang yun. Hindi magkakasakit at mauhospital ang kanya mag-ina. Ha? Kung naging mabuti siyang ama. Naku, Bakit ho? Ano ho ba nangyari kina Dolores? positive sila. May COVID sila. Oh, Diyos ko. Hindi ko po alam kung ano nangyayari ngayon sa aking anak. Dahil magkahiwalay po kami. Pero nakikiusap po ako. Pagalingin mo po kami ng anak ko sa karamdamang ito. Kung kukunin mo po ang isa sa amin, malulungkot at masasaktan ng labis ang maiiwan. Oh, Diyos ko. Kaya ko po magtiis ng hirap. Makita at makapiling ko lang muli ang aking anak. Wala naman pong imposible sa iyo, Panginoon. Dahil makapangyarihan ka. Para mo na pong awa. Pagalingin mo po kami ni Mahila. Walang hiya ka. Nay, bakit niyo ako sinampal? Pinuntahan niyo ba ako rito para sampalin lang? O inutusan kayo ng magkama kong asawa? Lahat ng kalukuhan at kawalangian mo, tiniis ni Dolores. Pati na pag-iwan mo sa kanila lang apo ko. Kung gano'n, bakit kayo narito? Nagagalit pa kayo sa akin? Talagang inalam kita. Para sabihin sa iyong kalagayan ng iyong mag-ina. Sabi ko kay Dolores, Nay, bahala na siyang maghanap buhay para may makain sila. Napakasama mo talaga. Irresponsable ka. Ewan ko lang kung patahimikin ka ng budhi mo kapag namatay ang iyong mag-ina. Nay, ano bang... May COVID sina Dolores at Myla. Ha? Positive sila at nasa ospital ngayon. Oh. Ano? Naglinis kay kamo sa bahay ninyo ni Dolores? Oo, Delio. Nagpunta din ako sa ospital kung saan sila nakakonfine. Ano nangyari? Hindi ko sila nakita. Hindi pala sila pwedeng dalawin. Oo naman. Ganong kahigpit sa mga may sakit ng COVID-19. Alam mo, Delio, naawa ako sa akin mag-ina eh. Ngayon ako nagsisisi sa mga ginawa ko sa kanila. Lalo na kay Dolores. Mahabang panahon ko siyang sinakta. Alam mo, pangako ko sa Diyos, pagalingin lamang niya ang mag-ina ko. Talagang magbabago na ako. Pare, ito pa rin mo yan. Huwag mong gawing biro ang ipinapangako mo sa Diyos. Dahil baka sa susunod, mas grabe pa dyan ang mangyari. Mahila, anak. Oh, anak. Salamat sa Diyos. Magaling na tayo. Opo nga, Nay. Ngayon, magkakasama na po tayo uli. Alam niyo po, na-miss ko po kayo. Ako rin naman, anak. Miss na miss kita. Hindi bale. Ngayon,
makakauwi na tayo sa bahay natin at hindi na tayo maghihiwalay na muli. Dolores! Myla! Si Lola May! Nalaman ko kay Kapitan Manuel na magaling na kayo nitong apo ko. At ngayon ang labas nyo ng ospital. Kaya naman nagpunta na kami rito para sunduin kayo. Kami ho? Oo. May kasama kayo? Ako, Dolores. Si Itay! Reynante, bakit ka sumama kay inay? Para humingi ng tawad sa inyo. Nag-ating anak. Ha? Ibig niyo po bang sabihin, hindi niyo na kami iiwan ni Inay? Oo, anak. Kung patatawarin ako ng nanay mo, Reynante, nang malaman kong nagka-COVID kayo ni Myla, nag-alala ako. Pinagsisihan ko ang pagkakasala ko. Kaya hiniwalayin ko na si Amparo. Nangako ako sa Diyos na pagalingin lamang niya kayo. Talagang magbabago na ako. Kaya sana, Dolores, bigyan mo ako ng pagkakataon na tuparin ang mga pangako kong... oo, Reynante. Handa akong bigyan ka ng isa pang pagkakataon. Sa kanyang panahon, may kasabihan na ang oras ay ginto, kaya hindi ito dapat aksayahin, lalo na sa mga bagay na walang kabuluhan. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Doray sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, dumating na pala kayo, Itay. Oo, Ami. At hulaan ko. Wala na naman ang nanay mo, kaya ikaw ang kumuha ng mga tuyong damit natin sa sampayan. Opo, Itay. Kanina pa ako rito pero wala pa rin si Inay eh. Nakapagluto na rin po ako ng hapunan natin. Nanay mo talaga, oh. Hindi na nagbago. Napakaraming ulit ko na siyang pinagsabihan na iwasan ang pakikialam sa buhay ng may buhay. Eh, ganun pa rin siya hanggang ngayon. Parang nga pong walang pagkadala si Inay. Kahit na madalas siyang mapaaway, hindi pa rin nagbabago. Ay, nako! Narito na pala kay Tinoy. Ami, Kanina pa po, Inay. pasensya na kayo, ha? Si Marimpekta kasi. Nako, ang daming kwento. Eh, hindi agad ako nakaalis. Ikaw talaga, Doray. 2021 na, hindi ka pa rin nagbabago. Mahilig ka pa rin mag-chismis ng buhay na may buhay. Oh, ito naman si Tinoy, oh. Ay, mabuti pa. Magluluto ako ng hapunan natin. Huwag na. Dahil nakaluto na ang anak natin. Kasi nga, wala ka. May text na naman si Marimpekta. Pambihira. Yung palang trabaho ng kapitbahay nila. Ay, tapos kung umate, akala mo sobrang hinihin. Yung pala nagbebenta ng aliw. Pwede, kakahiya oh. Text ulit si Kumare. Ay, teka, ano ba inaamoy kung amoy nasusunog na sila? Ay, yung sinain ko! Ha? Sa kaya yun? Ay, sunog na! Patay ako dito sa asawa ko. Diyak nakatakot-takot na sermon na naman ang aabutin ko. O, Rigor, ito na yung hinihingi mo sinangag at tuyo. Salamat. Lota, napapansin ko na
Magiliw sa'yo mga kapitbahay natin, ha? Mababait naman sila. Kaya marami sa kanila kaibigan ko. Pero isa sa kanila, hindi ko gusto. Di mo gusto? Sino? Si Aling Doray. O bakit naman? Mukha naman siyang mabait. Chismosa kasi siya. At madalas masangkot sa gulo. Yun ang sabi ng ibang kapitbahay natin. Kahit daw nung wala pa tayo rito. Ganun ba? Oo. Kaya huwag kang masyadong makikipaglapit sa kanya. Aba, mahirap na. Baka masangkot ka pa sa gulong pinapasok niya. Ang tagal naman ni Itay. Baka kung ano na nangyayari kay inay. Ami, narito na ako. Itay, salamat naman dumating na kayo. Oh. Kanina ko pa kayo hinihintay. Ayaw kasi akong paalisin ng boss ko hanggang hindi tapos yung pinagagawa niya sa akin. Nakiusap, kaya hindi ko na tinanggihan. Bakit ba? Nag-text ka at minamadali mo kung umuwi. Bakit? Si inay po kasi. Nasa barangay sila ni Aling Pekta. Ala, si Pekta na naman palang kasama. Opo. Pinabarangay sila nung babaeng ginawa nila ng kwento. Ay, sus. Kanina nga po gusto nang sabunutan si inay nung babae nang magpunta rito. Si Doray talaga, oo. Walang kadala-dala. Tay, puntahan niyo na pong inay sa barangay. Baka kung ano na nangyayari sa kanya doon. Naku, kundi ko lang mahal ang nanay mo, anak. Matagal ko na siyang hiniwalayan. Ito ang bahay namin ng Kuya Regor Modindo. Halika, tuloy ka. Salamat, pinsan. Nandito ba si Kuya? Wala pa. Pero nabanggit ko sa kanya na dumating ka nga galing abroad at magkikita nga tayo. Tawagan natin si ate para malaman niyang nandito ako. Mukhang na-miss mo ng gustong best friend mo ha, pinsan. Sinabi mo pa. Tsaka para maibigay ko tuloy ito sa kanya, itong pasalubong ko. Sigurado, magugustuhan niya to. Anak ng shop-top, hindi ako makapaniwala sa nakita ko. Si Lota, akbay ng isang gwapong lalaki. At masaya silang nag-uusap. Tapos, pumasok pa sila sa bahay nila ni Rigor. Paano yun? Di silang dalawa lang doon. Dahil wala doon si Rigor. Ay, nako. Anak ng kapatid Nay! mo. Nasaan na po ba yung bill natin sa tubig at Birang ilaw? babae. Dahil nakita ko kanina umaga sa Rigor na papasok sa opisina. Bakit nga ganun? Anong ibig sabihin mga nakita ko? Pinagtatak sila ni Lota si Rigor. Hoy, akala ko pa naman ulirang asawa siya. Pambirang babae, Nay! oo. Nasaan po yung bill natin sa ilaw at tubig? Ay, nahulog na kabayo. Ay, ano ka ba? Ba't ka ba nagugulat dyan? Hindi ko po kayo ginugulat. Kinakausap ko kayo pero hindi niyo ako marinig. Ganon. Pasensya ka na. May iniisip lang kasi ako. Ano po ba yun? Doray, kanina ko pa napapansin. Parang may malalim kang iniisip. May problema ka ba? Wala, Tinoy. Bakit? Bakit ka nagkakaganyan? Ano gumugulo sa isip mo? Kasi, kung ano hindi ako makapaniwala sa nalaman ko. Anong nalaman? Tinoy, Oh, si Lota, nagtataksil kay Rigor. ala? Ay, Doray, chismis na naman yan eh. Itiko mo yung bibig mo, ha? Dahil kung noon hindi ka napahamak, baka sa pagkakataong to, mapahama ka na. At madamay pa kami. Baka mapatay pa tayo ni Rigor. Balita pa naman dito ang pagkaastig ng taong yun. Pero Tinoy, kitang-kita ko. Akbay si Lota na isang gwapong lalaki. Hay, at ang sweet nila, ha? Pumasok sila sa bahay nila. Wala naman daw si Rigor. Oh, ano iisipin ko?
O di nagtataksil siya. Tumahimik ka! Eh? Mabigat na bintang yan. Hindi ka nakatitiyak. Tinoy, Ito ang tandaan mo, Doray, ha? Kapag ikinalat mo't napahama ka, pababayaan na kita. Iiwan ka na namin ng anak natin. Sobrang ng pagpapasensya ko sa'yo. Ngayon, kung hindi ka makikinig sa akin, talagang mawawalan ka na ng pamilya. Aba, si Aling Dora yun na. At mukhang ako ang hinihintay. Bakit kaya? Ay, naku, huwag siyang magkakamaling kwentuhan ako ng chismis. Dahil talagang babarahin ko siya. Ay, Rigor. Magandang gabi. Magandang gabi rin po, Aling Doray. Ano po bang sa atin? Ay, Juan. May gusto lang sana ako ikwento sa'yo. Aling Doray, kung yan po ay kwentong kutsero, wala po akong panahon. Mas marami pang makabuluhang bagay ang dapat kong paggamitan ng oras ko. Diyan na kayo. Nanto, suplado. Bahala ka nga sa buhay mo. Ito ng Kuya Rigor mo, magstay ka rito ng ilang araw, Dindo. Para naman daw magkasama kayong muli, tulad nung araw. Siya nga naman, Dindo. Baka nakakahiya naman sa inyo. Makakaabala pa ako. Ano ba yung sinasabi mo? Bago ko pa napangasawa itong pinsan mo, mag-best friend na tayo. Kaya wala kang dapat ikahiya. Salamat, Kuya Best Friend. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. O, sige. Dito na muna ako. Miss ko na nga rin ang mga luto ni Ate Lota. Ayos. Doray, hindi ka na yata nagpupunta kina Pekta. Ay, tinatamad na ako, Tinoy. Kaya naghahalaman na lamang ako dito sa ating bakuran. Talaga? Oo. Eh, napapansin namin ng anak natin. Bihira ka na rin lumabas ng bahay. May sakit ka ba? Kung naman, oh. Ayaw niyo ba nun? Nagbabago na ako. Totoo ba yan? Oo, totoong-totoo na ito, Tinoy. Kasi nalaman ko, hindi naman pala kalaguyo ni Lota yung lalaki nakita ko nakakabay sa kanya. Pinsan pala niya yun. Diyan pa nga sa kanila nagbabakasyon eh. Nakita mo na. Kung nagkataong ikinalat mo ang hinala mo, malaking disgrasya ang inabot mo. At baka nadamay pa kami ni Ami. Kaya nga eh. Alam mo, hiyang-hiya ako sa inyo. Salamat na lang, binantaan mo ko. At hindi rin nakinig si Rigor sa akin. Dahil doon, kaya nakaligtas ako sa kapahamakan. Maging aral na sana sa iyo ang pangyayaring ito, Doray. Sa kanyang panahon, may pagkakataong malalaman lang talaga natin ang halaga ng isang bagay o isang tao kung wala na ito sa ating buhay. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Ingo sa ating dunang sa kanyang panahon. Magandang gabi sa'yo, Loida. Na-store mo ba kita? Oo naman. Sarap ng pagkakahiga ko eh. Malapit na nga ako makatulog. Ganun ba? Sige, alis na ako. Kunin mo na lang ito. Oh, ano naman ang laman nito? Kalderetang baka. Hindi ba yan ang paborito mo? Busog pa ako. E di, ilagay mo na lang sa ref. Bukas mo na kainin. Masarap yan. Talaga lang ha. Sandali nga. Bubuksan ko to. Uy, ang bango ah. Mukhang masarap na ah. Magugustuhan ito ni Morant. Sinong Morant? NBA player yan, di ba? Oo. Idol ko yun eh. Kaya yun din nga ipinangalan ko sa aso ko eh. Pambihira ka naman.
Nagpakahirap ako sa pagluluto niyan at ginawa kong espesyal tapos ipakakain mo lang sa aso. Pasalamat ka pa nga dahil sa aso ko ipakakain eh. Kesa naman ilagay ko yan sa kaning baboy. Pero kung nangihinayang ka, di ikaw na lang ako kumain yan. Sige na, sige na. Ipakain mo na yan sa aso mo. Kunwari ka pa, nakimuran po, ipapakain. Pagkatapos, ikaw rin pala lalanta. Ang sarap kaya nito. At saka isa pa, sinabi ko lang naman yung kay Ingo. Para naman mawala siya ng gana sa panliligaw sa akin. Napakabait at napakatyaga niya si Ingo. Ano pa ba naman ang ayaw mo sa kanya? Ano naman ang magagawa ko, Nay? Hindi ko talaga siya type eh. Pero alam mo anak, gusto ko siya para sa'yo. Iilan na lang ang mga lalaking katulad niya. Kayo naman pala may gusto sa kanya eh. Di sasabihin ko sa kanyang kayo na lang ang ligawan niya. Total byuda naman kayo. Malay niyo, magustuhan din kayo ni Ingo. Ano ba kalukuhan niya pinagsasabi mo dyan? Ay, si Inay! May gusto kay Ingo! Sira ulo! Gaga! Saan ka ba pupunta? Sasamahan kita. Kung sabihin ko kayong sa impyerno ako pupunta, ha? Kasamahan mo pa rin ba ako? Kahit pa siguro sa impyerno ka magpunta, ipaparamdam ko sa nasa langit ka pa rin. Dahil akong yung magiging guardian angel. Anong guardian angel ka dyan? Mukha kang ng demonyo. Buntot at sungay na lang ang kulang sa'yo, no? Grabe ka talagang manlait. Ay naku, hindi kita nilalait. Sinasabi ko yung totoo. Hindi kita type eh. Kaya pwede ba? Tantaran mo ako! Sobra ka naman, Lloyda. Bakit tinapon mo sa basurahan yung bulaklak na binigay sa'yo ni Ingo? Umpisa ngayon, lahat ng ibibigay niya sa akin, itatapon ko talaga sa basurahan. Ay, grabe ka talaga. Ang lupit mo. Nakakapwisit na kasi. Ilang beses ko na nga siya binasted, pero ayaw pa rin akong kantanan. Oo, Lloyda, yan na siya. Lloyda, bakit mo naman itinapon sa basurahan yung ibinigay ko sa yung bulaklak? Ang ganda-ganda pa naman, tapos ibabasura mo lang. Ganun ba? Huwag ka mag-alala. Babawi na lang ako. Ha? Reregaluhan din kita ng bulaklak. Hindi lang basta bulaklak. Espesyal pa yun. Ano namang klaseng bulaklak yun? Di yung bulaklak na may special design. Tapos may nakasulat pa. O hindi nga lang I love you o nakasulat doon, kundi condolence. Bulaklak naman yun ang patay. Gusto mo na ba akong matodas? Kung po pwede nga lang na ipanalangin sana, mawala ka na sa landas ko eh. Toxic ka na kasi, Ingo! Naaalibad-bara na ako talaga sa'yo! Okay, sige, suko na ako. Kung ang paglayo kong makakapagpasaya sa'yo, hindi na kita muling gagambalain pa. Pare, napakasakit talaga ng ginawa niya. Grabe, parang dinurog niya ang puso ko. Ang kulit mo naman kasi. Sabi ko naman sa'yo, hindi lang iisa ang babae sa mundo. Huwag mo na ipagsiksikan ang sarili mo kay Lloyd. Anong magagawa ko? Siya talagang mahal ko eh. Kalimutan mo ng lintik na pagmamahal na yan. Ano naman? Kantanan mo na si Lloyda dahil nagmumukha ka lang tangang asong buntot na buntot sa kanya. Para sabihin mo nga sa akin, pangit ba ako? Bakit hindi ako magustuhan ni Lloyda? Ba't hindi mo itanong sa salamin ng bagay na yan? Pero, ano naman kaya sasagot ng salamin sa akin? Ano ba? Di, of course, Ingo. Pangit ka talaga. Ha? Ang hirap naman ng ganito. Nakakapanibago. Wala tayong mautusan. Nag-resign na kasi si Ingo bilang messenger natin eh. Kasi masyado siya nasaktan sa mga ginagawa mo. Ano naman ang magagawa ko? Nakakairita naman talaga yung kakulitan niya eh. Alam mo, Lloyda, baka mamaya dumating yung panahon. Hahanapin mo rin siya. At magsisisi ka sa pag-reject mo sa kanya.
Oo, aminin ko nga. Namimiss ko siya. Uy, naninibago kasi ako eh. Parang bang hindi kumpleto ang buhay ko kapag walang nambubuisit sa akin. Kulong mo. Namimiss niya si Inga. Ay! Ano ganyan? Ito, wala yun. Naninibago lang talaga ako, no? Naku ha. Don't worry, Loida. Eh. Huwag mo nang hanapin si Ingo. Dahil narito naman ako eh. Susme, may bagong toxic sa buhay ko. Hindi naman ako kasing kulit ni Ingo. Kaya hindi ka mababadrip sa akin, my darling. Uy, my darling daw, Lloyda, oh. Ang haba talaga ng hair mo. Naku, ewan ko sa'yo, Egay. Darlingin mo yung mukha mo. Wala ka rin maaasahan sa akin, no? Dahil mas pangit ka pa nga kay Ingo. Grabe ka talaga. Sige lang, Loida. Laitin mo ko at balang araw, mas pangit pa sa akin ang magiging kapalaran mo. Mukhang malalim ang iniisip mo, anak ah. May problema ba? Wala po, Nay. Namimiss ko lang po si Ingo. Talaga? Nangangahulugan lang siguro kung mahal mo na rin siya. Di naman po siguro. Naninibago lang po ako. Anak, babae rin ako. At ganyan-ganyan din ang ginawa sa akin ng tatay mo nung nililigawan pa niya ako. Halos araw-araw din siya kung magparamdam sa akin. Pero hindi ko siya pinapansin. Tapos, bigla na lamang siya naglahong parang bula. Inanap-hanap ko siya. At doon ko napagtanto, mahal ko pala siya. Ano pong gusto niyong puntuhin? Mahal ko na rin po ba si Ingo? Aba, hindi ko alam. Dahil ikaw lang ang makababatid niyan. Loida, hatid na kita. Di na bale, Egay. Makakauwi naman ako mag-isa eh. Sige na. Hatid ka lang naman eh. Hindi ka ba marunong umintindi? Ang sabi ko, gusto ko umuwi mag-isa. Kaya ko naman eh. Ayaw ko kasi may kasama asungot. Ganun. Asungot pala ako, ha? Ha? Aray ko, bitiwan mo nga. Tapos eh, tinuturuan ng leksyon. Ha? Bitiwan mo ako! Bitiwan mo siya! Uy! May dumating na superhero. Si Super Ingo, ang bayaning siraulo. Ikaw ang siraulo. Walang yaka. Ito, sa balisong. Hindi ka ubra dito. Papatayin kita, Ingo. Oh, Diyos ko! May hawak na balisong si Egay! Bagay sa'yo. Mamamatay ka, Ingo. Mamamatay ka. Ang buong akala ko talaga, tuluyan ka na mapapahamak. Bakit naman kasi pinatulan mo pa si Egay? Lloyd, mahal kita. Kahit buhay ko, itataya ko para sa'yo. Sorry, Ingo. Patawarin mo ako. Nalagay sa peligro ang buhay mo lang dahil sa akin. Huwag kang humingi ng tawad dahil wala kang kasalanan. Ginawa ko lang kung anong nararapat. Hindi maganda ang naging pagtrato ko sa'yo. Kaya may kasalanan pa rin ako. At sa kabila na nagawa mo pang itaya ang buhay mo dahil sa akin. Dahil mahal kita, Lloyda. Mahal na mahal kita. Ingo, magpagaling ka ha. Dahil umpisa ngayon, mamahalin na rin kita. Ha? Promise. Talaga? Oo. Maraming salamat, Lloyda. At patutunayan ko sa iyo nga, hindi ka magsisisi sa iyong desisyon. May
May mga taong kung titingnan ay sarap sa biyaya at maging sa pagmamahal. Paano nga ba sila dapat mabuhay? Mga kaibigan, narito po't ating pakinggan ang naging karanasan ni Nympha sa ating dulang sa kanyang panahon. Nailibing na ang tatay mo, Nympha. Dapat na nating pag-usapan ito. Ano po yun, Inay? Alam mo naman, noon pa man alak na naging pamilya ng tatay mo, di ba? Kaya nga naging miserable ang buhay natin. Kaya hanggang ngayon, hindi ka pa tapos high school. Opo. Ngayong wala na siya. Tinanggap ko ng pag-ibig ni Lucas. At magsasama na kami. Mag-aasawa na po kayo kaagad? Dito po siya titira? Hindi kami dito titira. Sasama na ako sa kanya. Bukas na ang alis namin. Ay, paano naman po ako? Aba, maya ka naman. Malaki ka na, no? Kaya mo nang kumayod para mabuhay ka. 17 anyos ka na. Pero kailangan ko pa rin kayo, Nay. Huwag naman po ako iwan. Pagka na si Itay, dapat kayo iiwan niyo rin ako. Naman po. Paawa ka naman sa akin. Mahabang panahon na ako naghirap sa ama mo. At mag-isa pag-aalaga sa'yo. Aba, panahon naman para lumigaya ako at guminhawa. Naghahanap ka ikaw ng trabaho? O bakit? Iniwan na po ako ni Inay, Aling Adyang. Sumama na po siya doon sa bukay. Ang Lucas. Pinabayaan ka pa. Kaya ang bata mo pa. Hindi mo niya naisip or baka mapahamak ka. Aling Adyang. Ay, nako. Bueno, bakante yung isang paupahan ko nito. Bibigay ko sa iyo yun. O magkano po kaya ang upa? Kasi po, iiwan ko po yung upahan namin dahil hindi ko po kaya bayaran yun. Mura ko lang ibibigay sa iyo yun. 1,000 lang. Kasama na ilaw at tubig. Saka mo na bayaran yan. Pag may trabaho ka na at nakasahod na. Maraming salamat po, Aling Adyang. Malaking tulong po sa akin yun. Problema ko rin po talaga ang murang tirahan eh. Ay, pasensya ka na ha. Wala pa kasi akong alam na maaaring mong pasukan eh. Pero lumipat ka na dito. Mahirap kasi na mag-isa ka sa lugar nyo. Mamaya mapahama ka. Buti naman, nakalipat ka na ng tirahan. Mahirap nga kasi doon sa lugar niyo eh, nakakatakot. Baka ma-raid ka pa. Ang problema ko ngayon, Andy, trabaho. Trabaho. Eh kung gusto mo, doon ka na lang sa computer shop ng tita-tito ko. Naghahanap sila ng magbabantay nun sa hapon hanggang 11 p.m. Ha? Magkano kaya ang papasahod nila? Kasi kailangan ko ng panggastos eh. Ilang buwan pa bago ako matapos na high school. Ang sabi ni tita, 3K daw tuwing quincenas. Pero libre merienda at hapunan. Ano pa ka? Oo, para may panggastos na ako araw-araw at pambayad na rin sa bahay ni Aling Adyang. Yun ba? Halika, pasok ka. Sabi niyo po sa
text niya sa akin. Tawag niya po ako. Bakit po, Aling Ajang? Nakita ko kasi maaga kang umuwi. Wala po kaming teacher sa last subject. Kaya umuwi na po ako. Bibili po muna ako ng ulam para makakain bago magpunta sa computer shop. Dito ka na kumain. Marami kaming ulam dyan. Salamat po, Aling Ajang. Ay, humahanga ako sa determinasyon mo makatapos ng pag-aaral. Kaya gusto ko kang tulungan eh. Kahit sa maliit na paraan man lang. Ah, may naalala nga pala ako. Ano yun? May napanood ako isang sikat na program sa TV. Ano kaya kung sumali ka dun? Oh? Hindi naman po ako maganda. Ano pong gagawin ko doon? Ikukwento mo lang ang buhay mo. Sasagutin mo yung tanong nila, tapos magpapakita ka kahit simpleng talent. Ganun lang. Pag nanalo ka, aba, malaking halaga makukuha mo. Baka tutulong yun sa'yo. Congratulations, Nipa. Ang galing mo. Pati nanay at tatay ko napahanga mo na lumabas ka sa TV. Salamat, Andy. Utang ko kay Aling Ajang ang tagumpay ko. Batang to. Bakit naman? Dahil sa'yo po, nagpalakas sa loob ko para sumali sa TV program na yon. Kaya ngayon, may magagamit na ako sa pag-aaral ko sa college. Kaya lang, kulang pa rin ng 50K kung 4-year course ang kukunin mo. Oo, tama ito si Andy. Oo. Magastos kasi ang pag-aaral sa kolehiyo. Lalo na kung 4 na taon. Bahala na po. May trabaho naman po ako eh. Ang mahalaga, may magagamit ako sa aking pagsisimula. Fausto Saldivar ang pangalan ko, Nympha. Isa akong businessman. Ano pong kailangan niya sa akin, sir? Napanood kita sa TV. Sa totoong hubanga ako sa'yo. Sa hangarin mo makatapos ang pag-aaral sa kabila ng nangyari sa buhay mo. Kaya naman, gusto ko sanang tulungan ka. Ano po? Ipapasok kita ng scholar sa aking foundation sa aking opisina. Upang kami nang sumagot sa lahat ng mga gastos mo sa iyong pag-aaral. At may tatanggapin ka pang allowance bawat buwan. Totoo po? Oo. Sir Fausto? Totoo. Ang mga kabataan katulad mo, ang karapat dapat tulungan. Dahil kayo, ang pag-asa ng bayan. Tama ka pala eh. Bakit mo naman ako sinampal, Lucas? Wala naman talaga akong pera. Kasi nga, tanga ka. Alam mo lang hindi ako mapahig na wala kang madalihensya. Umuwi ka pa rin dito na walang pera. Wala nga magpautang sa akin dahil hindi ko pa nababayaran yung mga nahiram ko. Bobo! Maawa ka naman sa akin. Ako na nga nagtatrabaho para mabuhay tayo. Para makapagbisyo ka. Tapos ganito ba ang gagawin mo sa akin? Sinusumbatan mo ko? Ha? Sinusumbatan mo? Buti na sa'yo yan. Bumagsak ka sa sahig. Makinig ka sa akin, ha? Puntahan mo, magaling mo na. Kumati ka sa napanalunan niya sa TV para may pera tayo. Lucas! May karapatan ka rin sa pera yun. Dahil buhay nyo ang ginamit niya. Inay, bakit po ganyan ang itsura niyo? Puro kayo pasa. Putok ba isang silay niyo? Binigyan ka pa ni Lucas. Kasi wala kaming pera. Ang sama naman pala ng ugali ng kinakasama niyo. Wala lang kayong may bigay na pera, ganyan na ang ginawa sa inyo. Hindi naman anak. Naaburido lang siya dahil sa kakapusan namin. Kaya sana,
bigyan mo ako ng pera. Oo. Bigay mo sa akin yung kalahati ng napanalunan mo. Total, kasama rin ako doon sa kwento mo. Tay! Talaga bang wala na kayong pagmamahal sa akin? Talaga bang puro sarili na lang ninyo at sumaluka sa mahalaga sa inyo? Never. Inayanak niyo ako. Sana parang gawin niyo naman ang mga pangarap ko. Pasensya na po. Pero hindi ko kayo mabibigyan kahit pa magalit kayo sa akin. Walang siya talaga yung nanay mo, Nimpa. Salihan, Chang. Pasensya ka na. Hindi ko mapigil ang sarili ko na magalit sa kanya. Wala na kasi na itulong sa iyo. Gusto pang kunin ang biyayang nakamit mo. Pero hindi ko maintindihan kung anong klaseng ina siya. Nagalit po siya sa akin. Pinagmumura ako. Huwag mo na siya intindihin. Basta ituloy mo pa rin ang sinimulan mo maganda. Para sa iyong buhay yun at umasa ka. Hindi ka pababayaan ng Diyos kahit wala ang magulang mo. Eto na. Bubuhusan ko lahat ng pinto. Yan. Yan. May gasolina na ang pintuan ng bahay. Bang-bango. Yung kasi na ginawa mo. Bakit mo pinuhusan ng gasolina ang pintuan ng bahay natin? Ngayon, isindihan ko na. Hindi ako pinagsin. Makamatay kami dito. Kailangan makaalis ako. Pa, alam, salamat sa Diyos. Nakaligtas kayo sa tulad ngayon. May mga paso pa rin ako at sugat. Dahil sa pagtalon ko sa bintana namin. Gagaling din po ang lahat ng yan, Inay. Ang importante po, buhay kayo. Hindi namatay tulad ni Mang Lucas. Makakasama ko pa rin sa iyo. Anak, tatanggapin mo pa rin ba ako? Sa kabila ng mga nagawa ko sa iyo. Mahal ko kayo, Tay. At ngayon kailangan ninyo ng tulong. Hindi ko